Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan at kasama na rin ang inyong mga mahal sa buhay. It could be good morning, good afternoon, or it could be madaling araw na dyan sa inyo. Anumang oras na napanood mo nyo to, harinawa kayo ay okay rin. Okay? So, before we proceed, sa hindi pa po nakakilala sa akin, no? Ito po muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod, no? In collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. All right. So, bago tayo magpatuloy, no, I would like to extend my deep appreciation doon po sa mga subscribers, mga viewers po natin, mga followers po natin na wala pong humpay na nagsusuporta sa ating mga videos, no? Nagda-like, nag-share, nag-subscribe, marami pong salamat. At sa mga hindi naman po nakapag-subscribe pa na if you find our videos interesting and informative at makakatulong po sa inyo, at kung may napupulot naman po kayong legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga paksa, no, pinag-usapan, kung hindi pa kayo nag-subscribe, no, pwede po bang makahirit, no? Pakiclick lang po ang subscribe, share, and like buttons po natin, and of course, yung notification bell upang sa ganun, pag mayroon po tayo mga updates, no, you'll be duly notified. Kasi alam ba po ninyo, sabi po ng datos ng YouTube, more than 60% po ng ating viewers ay hindi po subscribers. So kung hindi naman po kalabisan at wala naman po siguro mawawala po sa inyo, kung na-click po ninyo ang subscribe, share, and like buttons po natin. Upang sa ganon, ay matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapag-share po, no, ma-reach out pa natin ng ating ibang mga kababayan, no? Particularly yung mga OFWs natin, or it could be your friends, your relatives, no, mga kapitbahay po ninyo o kakilala ninyo upang sila din ay may mapulot, no, sa ating pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. All right? Maraming salamat sa walang humpay po na nagsusuporta po sa atin, no? Alam na po ninyo kung kayo yon, sino kayo yon. So, maraming salamat, lalo na yung hindi po nag-skip ng mga ads po natin, no? At saka po yung palagi na lang nandyan, no? At bumabati. Alam na po ninyo kung sino kayo. Thank you very much, no? Sa inyo pong pagsuporta sa ating advokasya. Maraming salamat. Alright, so magpatuloy na po tayo. Ang ating pong tatalakayin, no, sa episode nito ay sulat po sa atin ni si Miss Jenny Marzan. Simple lang po yung tanong niya, no? So apparently, nakapanood po siya ng video natin tungkol dito sa karapatan po ng agricultural tenant, no? Na kung saan, no, pag kayo po ay may lupa, no, at kayo ay may agricultural tenant na pinapasakan niyo po ang inyong lupa, ah, ay sila po ay may mga kaakibat na karapatan, no, sa ilalim po ng ating batas. So, kasama na dito yung usapin tungkol sa disturbance compensation. So, ah, ano ba ang sabi niya dito? Ano po ba ang computation o formula, no, ng disturbance pay o compensation? Alam po ninyo, pag sa hindi pa po nakapapanood, no, ng mga video ito, kasi napakarami na pong videos na naisagawa po natin tungkol sa ang isang agricultural tenant na may karapatan na mabayaran po sila ng disturbance compensation kung sakali mang isurrender na nila ang lupang sinasaka o na-abandon na ito, no, dahil hindi na po productive o feasible ang pagpatuloy pa sa pagsaka ng kanilang lupang sinasaka. So in a situation like this, no, an agricultural tenant may be entitled to tinatawag nating disturbance compensation. Okay? So, ano ba yan at ano ba ang formula? No? Kasi yung po ang tanong sa atin. Okay?
Kung pagbabasehan po natin ang Section 7 at saka Section 36 ng Republic Act 6389, no? Ito po ay nagsasaad po ng ah, ng provision na kung saan ang sinasabi dito ang ang disturbance compensation, no, ay nakalagay dito ay 5 times, no, 5 beses, no, of the average gross harvest, no, of these land holdings during the last 5 preceding calendar years. So yan po ang formula. Okay? Now, syempre wala naman po tayong datos diyan. Saan ba kukuha ng sinasabi nating uh, average gross harvest, no? Doon sa land holdings during the last 5 years, no? 5 preceding calendar years. So ang datos po nito ay makikita lang po una kung may record po ang landlord at saka yung tenant, no? Sa kanilang transaction, no? Kasi kung every year ay nagbabayad po ng upa yung tenant, syempre may pinagbabasihan po rito. That's one. Pangalawa, kung wala pong records, no, ay pwede kayong pumunta, makipagsangguni kayo sa Municipal Agrarian Reform Officer o yung MARO, no, ng Department of Agrarian Reform. So meron po silang datos dito upang base doon sa formula na nabanggit, no, which is the equivalent of 5 times the average gross harvest of his land holdings, no, during the last 5 preceding agricultural calendar years. So yun po ang formula. Now, in addition to that, no, ay ang tenant could be entitled to a additional compensation, which is the equivalent of 1/2, no, of the necessary and useful improvements made by him on the land holdings. So, 1/2 po, no, entitled siya dyan, particularly yung kanyang labor cost. Okay? Now, provided that itong mga improvements na inaisagawa ng agricultural tenant ay tagang tangible siya at pinapakinabangan ng may-ari ng lupa. Ito ay nakikita. No? So, then, kung merong ganito, okay, ay entitled siya na ma-compensate. Again, hindi naman natin din malalaman kung magkano ba yung entitlement na nitong mga improvements na ito, particularly yung labor cost, no, which is 1/2 of the labor cost na iginugol ng tenant doon sa mga nasabing improvements. Ang may datos lang po niyan, again, ay yung ating Municipal Agrarian Reform Officer o yung MARO sa Department of Agrarian Reform. Okay? Ito po isang ayon sa Section 25 ng Republic Act 3844 as amended by Republic Act 6339, 89 rather, at saka per department order, no, ng DAR number 6.6 series of 2003. So yun po ang inyong pong maging basis. And then tandaan din po natin na lahat po ng cause of action o anumang karapatan na mayroon po ang isang landlord o isang tenant laban sa isa't isa. Okay? Ito po ay mayroon din tinatawag nating prescriptive period na kung saan ay kailangan na within the prescriptive period, halimbawa nagkaroon ng violation, okay? Ang isang tenant o isang landlord, ay dapat bago lumampas yung prescriptive period, ay dalhin po niya ang kanyang cause of action o reklamo doon sa Department of Agrarian Reform. Otherwise, ay magiging paso na po ito o maging prescribed na. So, ang panahon po upang maidala at maitaguyod ng isang tenant, ng isang landlord, ang kanyang karapatan sa ilalim ng batas, no, kung sakaling nagkaroon man ng violation, ang cause of action niya ay kailangan madala sa loob ng 3 taon, no, from the time na nagkaroon ng commission of the offense sa kinaukulan, which is the Department of
agrarian reform. Pag lumampas po ang 3 taon at hindi po ito naisagawa, na hindi po niya hindi siya napag-file ng reklamo, no? Ay prescribe na po at mawala na po ang karapatang ito na mag-file pa siya ng reklamo doon sa Department of Agrarian Reform. Okay, so yan po ang tandaan natin. And I hope, no, nasagot po natin yan, no, sa sulat po sa atin ni Jenny. Okay? So, and I hope, no, yung mga ating mga agricultural tenant, no, ay na nakikinig ay makapag-take note po dito sa ating pinag-usapan. Alright? So, okay, bago tayo magpatuloy, ay pwede mo bang makahiram po ng oras ninyo, no? Pinopromote na po natin yung ating libro, no? Na kung saan ay highly recommended po, no? Na hopefully magkaroon po kayo ng kopya ng mga librong ito, no? Particularly ito po ating legal handbook, no? A daily companion for all, no? Na kung saan ay ito pong librong ito ay it contains the extract of the laws, no, na may kinalaman po sa pang-araw-araw nating buhay. You name it, nandyan po, no? In fact, karamihan po ng ating na batas o natalakay, no, dito sa ating mga videos ay mayroon po tayong nandiyan po natin na hinahango, no, o kinukuha na reference materials na yan. At mga batas po nito ay napaka-importante, no? Lalo na kung meron kayong kopya nito sa inyong bahay, no? Sa inyong workplaces, okay? From the time kasi na tayo ay pinanganak, hanggang sa nagkaroon ng pamilya, asawa, sa issue ng family law, kasal, birth certificate, nagkaroon ng anak sa labas, no? Nagkaroon ng issue about marriage license, support, no? Pagpatitulo ng lupa, mana, no? Mayroon ba karapatan magmana? May last will and testament, may donation, may problema sa employer o sa employee, no? Pagpatitulo ng lupa. All this, no? Ay mayroon nandito po sa librong ito yung kanya pong extract ng mga batas na maaari po niyo magkaroon kayo ng idea, no, about this law na may kinalaman po yan sa inyong sarili o sa inyong mga mahal sa buhay. Alright? And then, another book na pinopromote po natin na I hope na magkaroon din kayo is the Handbook on Our Bill of Rights. Ito pong Handbook on the Bill of Rights contains po dito yung mga panangga po natin, no? Kung halimbawa ang ating estado ay mag-exercise sila ng isa sa mga or both, no, ng mga inherent powers of the sovereign state. The issue of the power of eminent domain, kung kailan maaring makuha po ang ating private property for public use and purpose, of course, subject to just compensation. Although, meron ding situation na we could not be entitled to just compensation. Sa issue naman ng arrest, no? Kailan ba tayo pwedeng mahuli ng walang warrant of arrest, no? Warrantless of arrest ang tawag po dyan, or kailangan ba dapat may warrant of arrest, no? Kailan ba tayo pwedeng mahalughog yung ating mga properties, no? May warrant ba talaga, search warrant ba, o pwedeng wala na? At kailan ba ito maaari makumpiska, no? And then sa digital world po natin ngayon, meron na rin po tayong tinatawag na cybercrime na kung saan pag ang ating mga electronic gadgets, no, tulad ng laptop, computer, mobile phone, tablets, ay magamit po yan sa krimen, no, ay maaring subject po yan sa cyber warrant na kung saan ay pwede pong makumpiska ang ating mga electronic gadgets, no, for forensic examination. At halimbawa naman, kung kayo ay nahuli or under custodial investigation, ano ba ang karapatan ng isang tao na nasa ilalim ng custodial investigation. So, hindi na po kailangan na lawyer kayo upang magkaroon kayo ng nabanggit natin mga libro, no?
Itong ulitin ko po, Handbook on the Bill of Rights at saka ito pong Legal Handbook, no? A Daily Companion for All. Okay? Now, as regards to the other books, no? For our HR practitioners, no? Corporate law, lawyer po natin, no? Yung labor laws po natin at saka yung corporate law, annotated. And of course, ito pong CIPRA, the Code of Professional Responsibility and Accountability. O, sa mga lawyers po ito, mga panyeros at panyeras, no? Kung wala pa kayong copies ng mga librong ito, highly recommended po that you have copies of these books in your home, in your office, no, or sa inyong sa inyong practice, no, in our halimbawa sa labor laws po natin, labor industrial relations practitioners, mga HR practitioners natin, mga corporate lawyers. Okay? So all these books are hardbound. You can order sa Central Books. Meron po silang branches in Quezon City, Makati, Manila, no? At saka sa Mandaluyong. You can have a screenshot on this so that you can have your reference and you can even navigate, no, papunta po sa kanilang website. They have also branches in Cebu and in Davao. So free delivery po, no, nationwide. Okay? Maraming salamat again sa inyong oras. Okay? So magpatuloy po tayo. So I hope, no, yung ating topic na na-discuss po natin ay napagbigay po ng aral o reference materials man lang o legal na impormasyon o kaalaman kay Jenny, yung ating pong sender, no, sa episode na ito. Okay? And sa kapapasok pa lang, no, ay meron naman pong replay ito. You can replay again, no, kung hindi po ninyo na naumpisahan, no, sa umpisa, no, ang ating mga videos. So again, may I also reiterate, no, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-click lang po ang subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you will be duly notified at wala po kayong namimiss na mga episode. Okay? Hanggang dito lamang at maraming salamat sa inyong oras and I hope to see you again in the next video po natin. God bless.